grab nga, marami kaming gagawin ngayon ni Bebo. Kaya nag-decide kami na maaga magising. Maaga pa lang, binuksan ko na agad itong malaking parcel na dumating sa akin. Sabi ni Bebo, mga 5 araw na nga ang nakakalipas. Noong una, hindi ko pa nga maalala kung ano itong in-order ko. Pero nung binuksan ko, naalala ko na umorder nga pala ako ng 4 na upuan. Nalulunas na marugo ako sa mga kasama namin dito sa bahay. Alam niyo naman, 2 lang kami dito ni Bebo. Kaya wala kami masyadong lamesa at upuan. Pero simula na naging 6 nga kami, naawa naman ako sa kanila at wala silang pinagkakainan. Speaking of kainan, magtatanghali na nga rin yan at hindi pa kami nanananghalian. Kaya naman this time, nag-isip ako na magluto na lang ng ulam kaysa kumain kami sa labas. Meron pa naman akong karne na natira dun sa rep, kaya naman nagluto na lang ako ng adobo. 1 linggo yata, hindi pwedeng hindi kami mag-ulam ng adobo. Ba nagluluto naman ako, nasilip ko nga si Bebo na nagwawalis dito sa bakuran namin. Nakshuta, kapal yan. Iba talaga kapag maitim ka na. Wala ka ng takot umitim. Nina pa nga siya dyan namamali. Sabi niya magsisiga daw siya katapos. Bolang yan naman ni Bebo. Katanghalian tapat. At ano yung naisip niya magsiga? Buti na lang rugo. Wala kaming kapitbahay. Hihilig kasi siya maglinis ng kung ano-ano dito sa bahay namin. Kung nakaraan naman, nahuli ko siya nagdidilig ng kalsada. Ay, Diyos ko. Balik nga tayo dito sa pagluluto ko. Tuwing nagluluto talaga ako ng adobo, nagre-request sila na lagyan ko nga daw ng gata. Nagpapagana pa mo silang kumain, kaya hindi kami nangangayayat lahat. Pero kung hindi nyo madalas gawin ang adobo sa gata, ay, yan ang gawin yung tanghalian. Talaga naman, taob ang kaldero. Isa kasi yan sa ulam na talaga naman paborito namin inuulam lahat. Kaluto ko nga, antimano ginayak na nga ni Bebo itong lamesa na nabili ko. Kinuhanan niya na rin ako nitong Shepu Apo. Alam niya na bago kami kumain, pinagtitimpla niya ako niyan. Ingredients kasi ang Shepu Apo, guys. Collagen at meron pa yung ingredients na nakakapagpalesen ng ating mga cravings. Kung talaga gusto nyo magpapayat, yan ang inumin nyo. Basta syempre, consistent kayo. Iniinom ko yan, guys, 30 minutes before meal. Kita nyo naman, medyo lumiit na talaga yung tiyan at mga braso ko. Bukod sa kumatak ng kumatak araw-araw, sabayan nyo na rin yan ang pag-inom ng Shepu Apo. Talaga naman mabilis kayong papayat. Tanak syuta. Habang nagagayak nga ako ng pagkain namin, narinig ko si Bebo sa labas na medyo uminit ang ulo. Akala niya kasi meron na namang mga scam na item na dumating sa amin. Tuwa naman ako dito sa dumating sa akin. Galing nga ito sa brand ng pinagtatrabahuan ko, ang Necotayon at 7 Days. Grabe, no? Sobrang bait talaga ng CEO niya. Maayos at masetup ko na nga lahat ng mga pagkain namin. Inaya ko na rin silang kumain dahil marami kaming gagawin ngayong araw. Kailangan kasi mamayang 2:30, nandun na nga kami sa una naming pupuntahan. Kaya lang, mukhang hindi kami aabot dahil nagiinit na ang laban dito sa Incognito. Nipon talaga namin yung mga episode niyan para kapag nanonood kami, medyo matagal-tagal. Medyo nabibitin kasi kami kapag isa-isa lang. Pero ganun pa man, pinutol na namin yung panonood namin dahil sabi ko nga sa inyo, meron kaming imimit ng 2:30 ng tanghali. Kaya naman, fast forward, pagkaligo ko nga, nagbiyahe na kami Antimano, pero malapit lang naman yung pupuntahan namin, dito lang naman sa may Paltaw, Pulilan. Bago nga ako bumaba, nag-spray muna ako ng pabango, gamit nga itong rose ng Mystery Scent. Na-shake ko lang yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy sa akin. Sobrang gusto ko tong pabango na to, guys. Ang tagal ko na tong gamit. Yung scent nitong rose ay may pagka-vanilla na candy. Gamit na gamit ko yan kahit saan man ako lupalop mapunta dahil napakamura lang din. Naghahanap kasi kami ng pwesto na pagtatayuan nga ng susunod naming business nitong si Bebo. Kita namin na meron nga palang available na place dito nga malapit lang sa bahay namin. Kaya lang, nung pagpasok namin dito, wala nga kaming tao na nakausap pero open yung area. Wala kaming kahit sinong nakausap dito at hindi muna namin i-explore sa inyo kung ano nga yung business na ilalagay namin. Medyo okay naman sana yung area, kaya lang nung tinawagan namin yung calling card na nandun sa may tarpaulin, ay Diyos ko, nang karong ugali nga naksyuta. Napakasama talaga ng ugali niya, hindi ko siya makakalimutan. Ano naman nasabi ko kay Bebo, tigilan na natin buisit na yun, maghanap na tayo ng ibang available. Sa paghahanap nga namin, ilang step lang, nakita namin itong available na commercial building. Maluwag, malinis, at okay na okay yung place, may parkingan pa sa harap. At higit sa lahat, walang buisit na landlord. I-update ko kayo, guys, kung ano nga ba ilalagay namin na business dito ng dalawa ni Bebo. Pero so far, so good. Gustong-gusto na namin ni Bebo itong pwesto na to dahil maluwag siya at napakaayos kausap ng landlord. Sa mga na loob namin dun sa unang landlord na nakausap namin, ay talaga namang inilid pa kami ni Lord dito sa napakabait na landlord na nakilala namin ngayon. Kung titingnan nyo sa harapan, medyo maliit lang yung place, pero kapag ka pumasok kayo, maluluwagan nga kayo. Matapos nga namin makausap yung landlord at nagkaayos na, lumalis lang kami dalawa ni Bebo, tapos nadaan ako dito sa may Simple Froyo. Itong mga nakaraang araw kasi, nahilig talaga ako sa mga asim. Medyo kinabahan ako dun baka hindi ko alam, meron na pala sumisipa. Nakshuta.